espada ng Lansling, mga YSS. Yan, mga YSS. Ay, Tapos, nako! nako talaga. Exciting! Ako, drop pa lang. Excited na ako manood ng laban. And for sure kayo dyan, sa mga nanonood ng ating laban. Mind you guys, this is game number 3 of our first series. Ganong kainit ang tagpo. And this is RRQ Kaito versus ang Onyx Arsenal's Lansling matchup ni Kuya James at ni Kuya Mark. Para sabi ng RRQ, gusto nyo pala ng something new ha. Yan. Basta mga, ito, bakbakan sa kagubatan. Parehas pa silang naka Dragon Tamer Dragon Tamer na skin, ha? tingnan natin to ha. Aba, Aba, kaninong aba. espada ang mas matulis? Nag-impure rage na si James Max. Yun yung kanina. Ayun. Ayan na. Mukhang magiging bakbakan talaga to. Eh, ito na to. Impure Rage. Ako, turtle na agad. Oo, wala lang Lito Wanderer. oo. Turtle na agad. Fast forward na tayo sa 2 minutes. Yun na yung magandang laban. Pero, Emblem. okay? Ah. Cooldown, tenacity, at kanyang assassin. Oo, Braves Bite ha. Hindi, Impure Rage. Impure Rage pala yan. Tapos Okay. si Kuya Mark, healing spree. Ay, ang bilis na ito. Naka-agility na. Wilderness pa. Aba! Grabe ka. Tumatalon lang nga sa pader. Oy, ayan na! Ayan Ang na! bilis. Ayun na! Ayun na! Medyo, Preview ano lang. lang, Preview. Medyo matalas ba yan, Kuya? Patry nga. Ay, masakit nga, Kuya. Medyo Nagka-try ng nagkatamaan ng espada. kumislap eh. Nakita ko eh. Ay, May mga flint pare. fencing! Oo. Pero nakita niya may tama tins eh. Carla. Oh, may kasama ka din naman eh! Earth Shatter! May Earth Shatter, pero tumba di yata yung si Ekedot sa kamay ni Carl na andun naman si Ferds. Okay. Okay, back muna. Teka lang. Parehas walang purple buff. Okay. Hindi magta-turtle. Pero lamang kasi din si Kuya James. Oo. Kasi naka-impure rage nga siya. Oo, saka hindi masyadong purple buff defended itong Lance. Oo, dahil... Pero kasi kailangan mga energy. Oo, wait lang, pero aabot kaya si Kuya Mark? Feeling ko aabot naman, pero kasi nandito na agad yung Holy Uy! Baptism. Oh! Pero si Mark Dizzy pa rin naman makakuha ng Retribution. Mukhang merong tumatutumba. Si S-Body pumasok na dito with the penalty zone. Hurts. Pero nandun yung mga healing galing ni Shocker with this Rafaela. Ang ganda ng Retribution still coming from Mark Dizzy. Mark Dizzy! Pagtalon sa pader, retry na lang ang gagawin. Tapos mamba out eh, no? At ang malapit nun, ang bilis niya dahil may holy healing kay Oo. Kuya Shaker. Tapos si Kuya Perch naka-vengeance. So yung damage na binibigay ng Onyx Arsenal, bumalik kay Kuya Spotty. Kay Kuya Spotty. Although maganda naman yung plano eh. Na-execute naman ng maganda yung penalty zone. Kaso lang pagbaba mo, meron kang holy baptism eh. Nasasaluhin eh. Fast forward, turtle ulit. Turtle ulit! Para sa retry battle. Kasi 50 seconds na lang. Ay, wala tayo pala. 65 seconds pa eh. babawi ito si Kuya Jason. Medyo net. Aba, na-retry ako Teka lang Parang kailangan ko babawi next turtle Parang mali yun Parang di pwede yung nalalamangan ako sa retry. Dahil, siyempre, James Punks ko na to eh. Lancelot ko na to eh. First pick ko to eh. Pero si Shaka nandun na naman yung Holy Baptism para lang siya ay makasaka. Spotty, nandun yung Tempest of Blaze, si Mark Dizzy. Pero andun naman yung sagot ni Chubby with the Holy Baptism on its own. Pero walang casualty. Wala ngayong ultimate. Ayan. Itong si Mark Dizzy. 30 seconds. 30 seconds. Pero aabot naman yung Ah, kanyang ah. retry at ultimate though. Pero pwedeng madaliin kasi. Pwedeng aurahan na ni Kuya James. Pero dun sa gitna, ang nag-aurahan, si Carl Sacker at si Chubby Keke. The duo mid, poke lang. Oo. Yun yung talagang makikita mo bago pa lang mag-turtle. Gusto nilang maklear muna yung gitna. Poke lang sila dito. Tignan natin kung may onward. Wala mo na, sabi ni Kuya Carl. Ano lang, Calmalicious. 1 second, okay, turtle na. May purple si Kuya Mark, si Kuya James, wala. Kumukuha ng orange buff sa may gateway pero nandito na si Ferds. Wala nga lang tumama doon sa Holy Baptism. S-Body na lang target. Nandito Hero? agad yung penalty zone. Kaso S-Body, doon din naman bumabalik lang yung damage because of that vengeance. Nagamit na yung Circling Eagle tapos Tempest of Blaze pa. Pero Carl, low dito mga members ng RRQ Kaito. Nandun si James Pax with a Torn Rose pero dahil sa heal
ni Shocker sila yung makakaligtas. Tinurdos ni James Banks pero walang nabawas. Kay Grabe. Kuya Perts at kay Kuya Carl. Courtesy of healing mula kay Rafaela ni Shakir. Tapos pagkatapos pa nun, Oh. meron pang Flash of the Oasis Ayun na. na binuo o binili dito si Kuya Shaker. Kaya grabe ang sustain na meron ng RRQ Kaito. Meron din silang damage. Ito yata yung sagot sa pagkakamali nila nung game number 1. Ay, kulang nga kasi sa damage. Oo. Kumuha ng lane. Ayan, ito na nga ba yung sinasabi natin. Ngayon Marami na- tayong sustain eh. May turtle. Para sa dalawang kupunan na naman na pinag-aagawan. Walang purple buff si Kuya Mark. Meron si Kuya James. Pero dito lang din si Ferds ha. Ay, nireset na lang ni Kuya Carl yung turtle kasi Oo. alam niya wala pa eh. Kaya Kailangan. wala. Purple muna ako, pre. Oo. Teka lang, flex ko muna itong mga muscles ko. Sabi ni Carl, ako munang bahala. Pero S-Boty, meron nga naman siyang ibang plano dito, Kuya Joshi. Hawakan na. Kunin natin yung posisyon. Ang sabi ni Kuya Mark, delay nyo tol, delay nyo tol. Kuha pa ako purple. Ngayon, itong mid lane, mukhang ito yung magiging target kasi may Earth Shatter na gaganapin. Pero Tempest of Blaze yung kinopti ni Chobi, ha? Pero dito naman yung mga healing din ni Shocker. Tempest of Blaze nga yung nakopya dito ni Chovy. Maganda na. Pero nandoon yung Circling Eagle, tinamaan si Carl. Penalty zone din naman nasagot ni S-Boty. Pero yung mga barrier at kill. Pero si James Fox makakuha ng kill. Pero si Mark TC pa rin naman makakuha ng turtle doon sa Retribution. Still na yun. At mukhang disengage na naman. Ang dalawang kupunan natin. Walang ultimate. Merong ultimate si Mark TC. Pero sabi ng RRQ Kaito, kalma muna tayo. Agaw na naman ng turtle. Kapalit ang buhay ni Carl na nagsakripisyo na doon para hawakan yung turtle at magbigay ng vision for RRQ Kaito. Pero hindi natin pinag-uusapan. Daiki at itong si Boyson. Na kung titignan mo yung items, naka-heptasis na itong si Daiki, naka-corrosion na itong si Boyson. Si Boyson, kung sumasama sila or aantayin natin silang sumama sa mga team fight kasi pero yata sino gusto kumuha ng kill. Doon nila nakapag-flicker out. Etong si Keke doon, gumamit ng Circling Eagle. Hindi nga lang kinumit. Pero nando si First. Doon yung penalty zone kay Daiki, flickering out na rin. Diba? Barrage! Chovy, bumama dito ng Tempest of Blaze para siya makatakas. Pero naandoon yung mga damages coming in from Carl with that Primal Wrath. S-Boty dito, nanganganib ang buhay. 4 ang naandoon sa may taas. Pero sa may gitna, nagkakaroon ng one-on-one. James Banks at Mark TC ha. 4v4 sa taas, 1v1 sa gitna. Pero nandun yung dive na gagawin ng RRQ, may big Earth Shatter Ay! bigla. Grabe naman dito si Kuya Carl natin. Pumasok na doon sa may loob ng Torre para lang makuha si S-Boty at mukhang disengaged na ang RRQ at Onyx Arsenals. Bumabagal ang takbo ng laro para sa dalawang kupunan. Yung dalawa sa baba, nagba 1v1 na naman. Pero umatras si Kuya Mark. Nagtutusukan pero baka magbibigay din si Carl. Yung full barrage nga naman dito ni Boyson ay masakit na pero naandoon yung Flash of the Oasis. At Naman, dito naman din si Mark TC na naman ang Circling Eagle. Pero si Tempest of Blades dito makatakas din naman. Pero si Pasag. Keke doon, pasag nga lang yung Torre doon sa may gitna. At ito, disengage once again. At meron na tayong Lord. medyo nasa Lord na tayo mga kaibigan. Oo. At ito na yung isa sa mga matitinding bakbakan. Kakakuha lang ni Kuya James ng kanyang purple buff. Meanwhile, si Kuya Mark ay pa-expire na in a bit. Ang plano ng Onyx Arsenals ay kumuha muna ng kill pero with the mobility, the healing mula kay Shocker, hindi nila aabutan ng mga member ng RRQ Kaito. Nagkakaroon na ng hawakan. Yung dalawang jungle nagsisplit, tapos yung umahawak ng Lord, yung dalawang XP. Kasi hindi nila mahawakan to kasi pare silang squishy dito. Pero pumasok na doon yung penalty zone. Sa dalawa may Circling Eagle pang kasama. Pero si Carl, siya ay tutumba rin naman si Ferds na magamit na ng vengeance. Nandun si Shocker, nagamit na kanyang Holy Baptism. Siya ay tutumba na. Dalawang wala dito sa side ng RRQ Kaito. Naandoon si Daiki sa may Gedli. Ferds, kumukuha lang din ng vision. Sabi yata ni Mark TC, huwag natin masyadong pasukin, pre. Kulang tayo ng dalawa. Antayin natin si Carl. Tipin mo na si Ferds, pero mukhang i-burst na agad ito ng RRQ Kaito! Mark TC! With the steal! Oh my G! Grabe!
Dumungtong sa pader, tapos rumetri lang. Nag-moonwalk palabas bigla. Oh my! Mark Tizzy! Pumiplex ng retry skills, napakulas! Hindi lang muscle ang kaya niya i-flex, pati yung retribution skills niya. On point yung steal. Okay, sabi ng RQ. Okay, dalawa wala. Ako lang bahala. At nandito na naman yung mga onward ni Carl. Pero tumba muna ng Torre doon sa may taas. Nandun na rin yung Lord sa may baba, Joshi Cakes. Nagmamarcha sa baba, pero kayang depensahan ng Onyx Arsenal sa mga waves. Mark Tizzy and James Banks on a 1v1. Oh, ganda to ha. 1v1, nagtutusukan yung dalawa ha. Aba, pero yung apat, meanwhile, nagbubugbugan sa gitna. Bubukas sa gitna na doon yung penalty zone. Sumama pa ng Holy Baptism coming in from Shocker. Na andun nga yung hit pero tutumba si Carl. The Thorn Rose nga naman ni James Panks. At disengage muna ang Kingdom. Sa Lord! Isa pa. Kailangan, eto si James, Netma ito. Oo. Sabi niya, kanina pa ako nire-rest yan. Ito, pumupunta tayo sa punto. Sige sa'yo lahat, basta yung huli akin. Oo. Hindi ko ganun ang plano. Feeling ko, pero ang sakit na ng mga damage ni Chovy kay Mark Tizzy. Napilitan siyang gumamit ng Tempest of Blades para hindi ma-burst. Ooh, delicates. Netmain na rin si Kuya Chovy ha. Kung yung mobility ni Ling ay hindi matawaran ng Lance dahil sa nakakakyat nga sa pader. Pero yung damage, medyo malamboji si Kuya Mark. Tapos si Chovy pa yung nakakuha ng magandang position doon kanina. Yung burst, talagang napilitan na si Kuya Mark Tizzy na mag-Tempest of Blades para lang siya ma-survive yung sarili niya. Oh, purple Ay, dito mama yung Holy Baptism. Purple. Agawan ba? Ay, hindi. Nandito na si Kuya Mark. Ay, ginamit na nga ang retribution para nakuhanin yung purple na yun. Pero again, ito yung sinasabi natin na mas dependent ang lane sa purple compared sa Lance. Ang Lance not pwede mo agawan ng purple yan. Pwede niya ibigay Oo. yung purple niya. Pero makikita na naman sila. Medyo masakit na. Thorn Rose. Tapos atras kay Kuya Mark Tizzy. Yun lang yung gagawin dito ni Kuya Mark Tizzy at ni James Panks. Kung sinong unang parang ang mangyayari dito, kung sinong unang mainip, yun ang talo. Ay, oo. Kasi ang ginagawa ng apat, sige, pala kayo. 4v4 sila. 4v4 kami dito. Pero napapasok ng maaga dito si Kiki doon. Buti na lang dito nakita ng RQ Kaito. Medyo napalalim nga lang naman. At 8, ito na, Kuya Joshi. 5 seconds. 3 Lapit seconds. Na, lapit na. May Lord na naman. At merong purple buff na inuuna si Kuya Mark Tizzy doon. But again, 4v4. Sumasayaw na naman sa Lord. Tapos yung dalawang jungle ay medyo malayo na naman. Pumasok si Ferds dito. Nakita niya si Kekidot. Pero nandun yung mga barriers din coming in. Pero sa side of Onyx Arsenals. Ito na naman yung play na nag-aabang lang or naghahanap lang o gumagawa ng macro play itong si Mark Tizzy. Merong conceal play naman coming in from Carl. Sino gusto lang kunin? Si Boyson. Pero naandun Boyson! yung flicker. Pero nandun naman yung penalty zone coming in. Uy! Mark Tizzy with a Tempest of Blades. Chovy tutumba sa kamay ni Daiki. Esboti. There's no flicker anymore. Double kill for him. At mukhang advantage na dito ang RRQ Kaito. Sila magsisimula ng Lord. Dalawa ang nawala sa Onyx Arsenals. Ito yung tagpo nung game number 2 na kung saan kinuha muna nila yung buhay ng Onyx Ay! Arsenals bago nag-Lord. Naagawan pa ni Kuya Ferds ng orange buff! Grabe ka naman, Kuya Perks. Napaka-wild mo. Pero naandun yung Circling Eagle coming in from Kekidot. Meron silang gustong habulin si Papasok! Boyson. Si Boyson! Ang ilang target, Tempest of Blades. Tumba kay Daiki. Iti Daiki Mas nga naman. Double kill for him. At dalawa na naman ang wala sa side ng Onyx Arsenals. Kung kailan buhay si Isbotti at si Chovy, wala naman ngayon si Kekidot at si Boyson. Same story! Ang uulitin lang yata ng RRQ. Ginawa nila nung game number 2. Yung penalty zone, nabahanak pa nga yung buhay dito ni Esboti. Kumakatok na ang Lord sa may babang parte ng Onyx Arsenals. Nandito si James Panks, tumatahi dito pero siya ay tutumba at wipe out. At ang sabi ng Kingdom, Viva RRQ! The King